Dapat po, we have to be innovative. In case there will be an amendment in the NEP to realign confidential funds and good governance programs to specific itemized programs in education, kagaya ng provision ng school supplies, will DepEd be willing and able to utilize such funds? With regard to the confidential funds, there are so many issues. And you see it in the news with regard to our work in the Department of Education, the issues and challenges that we face in the Department of Education. Some of which very recently in the news are sexual grooming of our learners by their peers or their teachers, the recruitment to terrorism, active shooter copycats and active shooter issues and problems, recruitment in insurgency, recruitment of children in illegal criminal activities, the drug use of DepEd personnel and drug involvement of learners. The success of projects, activities, and programs depend upon very good surveillance and intelligence. Dahil hindi po ninyo matatarget kung sino ang isusolusyon ninyo kapag hindi po kayo nakagather ng credible intelligence and surveillance sa mga problema na gusto nating solusyonan sa loob ng Department of Education. And all this relate to our mandate that we deliver quality basic education to our learners. And of course, education of our children relates to our national security as well. Thank you. So, ayun na nga mga kaibigan, mga katungkod, no? Triple kill o higit pa siya Kabataan Party List, Raul Manuel. Ayan. So, kino-question kasi niya yung budget ng DepEd na napakalaki di umano. Yung budget kasi ng DepEd ay inilaalaan ni Vice President Sara Duterte sa kumbaga intelligence. Ayan. Dahil ang layunin ni Vice President ay matanggal yung nangyayaring kasalukuyang sitwasyon, no, yung recruitment ng mga NPA sa mga estudyante, sa mga mag-aaral. Ayan. Butatang-butata rito si Congressman Raul Manuel. Ayan. So, wag ninyong lolokohin, wag ninyong paiikutin ang Vice President natin, no, sapagkat alam po natin na si Sara Duterte ay anak lamang po naman ng nakaraang Pangulo na si former President Rodrigo Roa Duterte, ang matandang matapang. Ayan. Matalino, matapang. Ayan. So, kinatatakutan. At abogado. Si Vice President naman, abogada. Diba? Babae. Matapang. Ayan. So, sa pagdinig na to, pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung saan niya gagamitin yung budget na napakalaki for intelligence fund, no? Dahil ito ay para paringgan si Congressman Raul Manuel na kilala bilang NPA recruiter. Ayan. So, tameme dito si Raul Manuel. Hindi siya makasagot kasi yung intelligence fund ay gagamitin laban sa katulad niya para hindi na siya makapag-recruit. Ayan. So, di ba nakakahiya? So, panahon na para itama natin yung mga ganitong makalumang estilo ng pamumuno. Dapat niya tanggalin na itong party list na to eh. Hindi naman nakakatulong yan sa ating pamahalaan. Kita mo na lang itong si Congressman Raul Manuel na walang ginawa. Tinan mo, tahimik siya dyan. Ayan, no? Ayan, no? Natapos na lang yung hearing nang hindi na siya nagsalita nung pinaliwanag ni Sara Duterte yung paggagamitan ng budget ng DepEd. Tahimik na siya, promise. Hindi na siya nakapagsalita dahil alam niya na mahihirapan na siya o hindi na siya baka hindi na siya makarecruit ng NPA. Ayan, so marami nagpapatunay na si Congressman Raul Manuel ang recruiter ng mga NPA. Ayan, so dahil isa siyang NPA, dahil dun sa intelligence fund, tapos na ang kanyang maliligayang araw. Yan, it's about time na maitama na yung mga kalukuhan, yung mga pinaggagawa niya para sirain ang mga
kabataan. Ayan. So, nangyayari kasi yung sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Wala na, hindi na. Hindi na ganoon dahil nasira na ng mga NPA. At ito nga ay halimbawa, no? Katulad na lamang nitong si Raul Manuel na walang ginawa yan, no? Sinara na niya yung laptop niya, natapos na yung meeting, nagpa-picture siya. Ang lungkot-lungkot niya kasi hindi niya nagamit yung kanyang katalinuhan. Walang silbi yung pagiging cum laude niya o summa cum laude, ba yan sa ano, di ba? Po ay dating national cadre ng Kilusang Mayo Uno bilang Communist Party Labor Infiltrator. At siya ay naging regional operator ng party list na Anak Pawis. So malinaw Raul Manuel, ito, kilala ka rin ito ni Steve kasi sa Iloilo yata, Steve, na-graduate ito si Raul Manuel. Doon yata na-recruit ito ng Communist Party sa UP Visayas. Tama ba, Steve? Yes, brother, tama. No? UP Visayas, yung kanyang kakolektibo, sila JC Alejandro, na dating Kabataan Party List Regional Coordinator, na nag-NPA sa ngayon sa Southern Panay. No? Yes. At the same time, sila Charmaine, no? Sila Charmaine, dating Kabataan Party List Regional Coordinator din. At si Carlo Micael Mongaya na ngayon ay professor dyan sa UP Diliman. Nagkita pa kami si noong 2019. Oo. Puro ito mga CPP, no? Yes, brother? Puro ito mga Communist Party youth cadre ng kabataan nila doon sa Iloilo nang ikaw nandun pa sa Iloilo. Yes, puros yan mga urban operators ng CPP sa sektor ng kabataan at estudyante po. Kaya nagkita kami yan ni Raul Manuel nung nagturo ako sa kanila sa UP Visayas. Yan, naturuan ko yan si Raul Manuel. Nagpipikit kami sa harap ng CHED, no, dahil sa kuno na pagtaas ng matrikula sa tuition free increase at iba pang usapin at mga issue. Kilala sa ni Steve sa Iloilo mismo, si Raul Manuel. Ayan, so Congressman Raul Manuel, tapos na ang iyong panahon. Ayan, so tantanan mo na ang pagiging NPA. No, tantanan mo na ang pagiging NPA mo. Dahil kung hindi, Diyos ko po, maghanap ka ng trabaho mo. Okay? Wag hanap ka ng trabaho mo, hindi yung kung ano-anong ginagawa mo. Nagre-recruit ka ng nagre-recruit ng mga magiging kasapi ng inyong samahan. Di ba? Nakakademonyo ka eh. Sobra-sobra ginagawa mo, hindi ka nag-iisip. Sinisira mo ang buhay ng mga kabataan sa ginagawa ninyong pagre-recruit. Hindi ka ba nakokonsensya niyan, di ba? Makakaano ka eh. Kakapang-init ka ng ulo eh. Yan yan tuloy yung patunay na NPA ka nga.